Hello guys, good morning po sa inyo mga ka-action, mga ka-camping, no? Ayan, welcome back naman sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Okay, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga ka-camping. Okay, so dito po, magbibigay lang po ako ng reaction or opinion hinggil dito sa sinabi o makahulugan na sagot ni Vice President Sara Duterte hinggil dito sa impeachment laban sa kanya. Kasi naitanong po siya ng reporter. Ang sagot niya, kung magsasalita daw siya, magkakagulo ang bayan. Okay? So, alam naman po natin na itong linggo, mukhang itatransmit na itong tatlong impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte papunta kay House Speaker Martin Romualdez. Ito nga po ang sinabi niya dito, ang pahayag niya dito, makahulugan, ha? Makahulugan po ito mga ka-action, mga kakamping, no? Kasi ayon sa kanya, tulong muna daw sa bayan. Kung magsalita daw siya, baka magkakagulo daw ang bayan. Okay, ito panoorin po muna natin itong balita mga ka-action. Ayan, courtesy po sa video ng News 5 Everywhere. Credit po sa video nyo, Ma'am Insert. Thank you so much. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. Makahulugan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline ang balitang yan ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Nitong Biyernes lang nang magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo. Wait lang ha. So, yun po, no? Ang kanyang sagot lang. Maikli, ha? Maikli. Pero makahulugan po yun. Anong ibig sabihin niya na tulong muna? Kasi kung magsalita ako, magkakagulo ang bayan. Ano kaya ibig sabihin ni Vice President? Siguro may mga ayaw ko munang pangunahan, no? Hindi muna natin pwedeng pangunahan, baka mamaya mahulog tayo sa hugis lago. Mas maganda yung hintayin muna natin. Pero anyway, magandang development po ito. 'Di ba? Magandang development po ito kasi aaksyonan na itong impeachment laban sa kanya. So, ito po, pakinggan po natin itong si Secretary. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang tatlong impeachment complaints. Hanggang Biyernes na lang kasi ang Kongreso at magbe-break na para sa paghahanda sa eleksyon. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Sir, so patay na. Hindi naman. Ang kanta nga habang may buhay, di ba? Speaking of elections, may pag-aalinlangan si VP Sara kung mag-i-endorse ba siya ng kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Una na niya. Wag ka na po mag-endorso, Vice President. Wag ka na po mag-endorso. Kasi baka mamaya pag mag-endorso ka, matatalo lang yung mga manok mo. Wag ka na po mag-endorso ha, Vice President. Ayan na. Mukhang mukha naman to darating naman ang kaya may ano kaya to si Vice, may tinatago kaya ito na dapat malaman ng taong bayan, ano ba? Tayo kasi gusto agad-agad nating malaman eh. Ano ba talaga ang ano ba yung ibig sabihin niya talaga ng kapag magsalita daw siya, magkakagulo ang bayan. Abay, makahulugan po talaga yun. Palaisipan po talaga yun sa akin. At kayo mismo, siyempre, mag-iisip, ano kayang ibig sabihin nito? Na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato na pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections.
I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin. Dapat ayusin. May nakikita daw siya sa bayan na dapat ayusin. Ang DepEd nga, hindi mo nga inayos, hindi mo nga naayos-ayos eh. Ano pa ang dapat ayus? Pambira talaga ito si Vice President. Alam nyo, kung magsalita si Vice President, no, parang, napakagaling. Parang napakagaling, no? May nakikita tayo sa bayan na dapat ayusin. Ang DepEd nga, hindi mo nga naayos-ayos eh. Buong bansa pa kaya. Ewan. Pero okay lang, sige lang. Pag hindi ka ma-impeach, hala, go ka sa pagka-presidente sa 2028. Pero, sabi ko nga, ulit-ulitin lang natin ito. Ewan kung saan ka kukuha ng boto para tumpakan ang mga supporters ng mga kakamping. Dapat baguhin. Nagbabalita mula sa Okay. So, yan po mga ka-action, mga kakamping, no? Dito lang talaga ako napapaisip. Ano ba ang ibig sabihin niya? Magkakagulo ang bayan kapag magsalita siya. Kayong mga ka-action, ano ba ang exciting na dapat malaman natin kay Vice? May tinatago ba o ano ba? But anyway, ginshare ko lang po sa inyo yan, no? Ang makahulugan niya na matipid na pagsagot sa isang reporter ng News 5, no? O kayo na po, bahala kung ano bang opinion nyo, ano bang psycho nyo sa maikling o matipid na sagot ni Vice President regarding sa buwelta niya kontra impeachment laban sa kanya, no? Okay? So, aabangan po natin ang ating mga vloggers na pinatawag ngayon sa TRICOM ngayon na magsisimula ngayong 9 or 10 yata ang hearing, no? Titingnan po natin at andun nga si Attorney Enzo, no? So halos lahat mga DDS po 'yun. Bakit nandun si Attorney Enzo? Okay? Panoorin po muna natin mamaya mga ka-action, no? I-cover po natin ang live nila kung sino ba ang magagaling na sumagot, no? So, yun lang po, mga ka-action, share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.